What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Black Clover Chapter 345. Sa video na ito ay maifi-feature ang napakatinding laban na nangyayari sa gitna ng pinakamalakas na Ryuzen 7 member at nitong si Asta, at kung ano ang tunay na kakayahan ng mga natitira pang Ryuzen 7 na hindi pa nai-introduce dito sa kwento patapos niyang magpakitang gilas kay Sister Lily. Bago ang lahat, kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Black Clover ay siguraduhin mo lang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng Black Clover. Konting recap mula sa previous chapter, nagsimula lang ang i-revive ng mga kasamahan nitong si Sister Lily, ang 5-headed dragon na natutulog sa ilalim ng Black Ocean, na ngayon ay kasama na nila Sister Lily, so ito ay isang kalaban na talaga at magiging katapat na nito ang 5 natitirang Ryuzen 7 na nakaharap nila ngayon. Habang si Asta naman ay katapat ang dalawa sa pinakamalakas na members, or maaring isa lang ang pinakamalakas na members dito dahil ang isang member naman dito ay hindi niya nilalabanan and nagsiserve lamang ng isang specific na rule. But proceeding sa chapter at hand, nagkaroon din dito ng isang flashback kung ano ang nangyari matapos pigilan nitong si Ryudoryuya ang napakatinding paglalaban sa gitna ni Ichikayami at nitong si Asta. Nabanggit dito ni Ryu na nandito na daw sila. Tinutukoy niya dito si Sister Lily at ang dalawang angels na kasama nitong si Sister Lily. Ngayon isinasama na ni Ryu itong si Ichikayami para nga i-defend ang Land of the Sun. Habang sinasabing mga big shots daw talaga ang mga nagdating na intruder na ito dahil may kakayahan silang palubugin talaga ang Land of the Sun. So it means talagang hindi minamaliit sa kwentong ito itong si Sister Lily at ang dalawang kasama niyang angels kahit na napakaunti lamang nila na nag-i-invade ngayon ng Land of the Sun. Dahil sa sinabing ito ni Ryudoryuya ay gusto na kayong sumama ni Asta para tumulong na makipaglaban sa mga invaders na ito. Subalit tinanggihan siya nitong si Ryudoryuya dahil hindi pa nga naman niya tapos ang kanyang training na ma-perfect ang Zeten. At ngayon na aalis na maging si Ichika, it seems na magkakaroon na siya ng bagong trainer na dahilan kung bakit nakita nga natin sa previous chapter na ang kasama niya ng mag-train ay ang dalawang natitirang hindi pa nai-introduce na members ng Ryuzen 7. Subalit dito ay binalaan siya nitong si Ryudoryuya habang sinasabing this time will be different daw dahil nga naman ang pinakamalakas na member na ng Ryuzen 7 ang kahaharapin ngayon ni Asta, and maaring isang napaka-ruthless na warrior ng member na yun ng Ryuzen 7. Dahil kitang-kita naman ang pagiging seryoso ng napakapalabirong si Ryudoryuya nang sabihin niya ang bagay na yon. Then in the next page ay makita na natin ang isang napakagandang lugar na kung saan ay nagte-training ngayon si Asta at ang membro na yon ng Ryuzen 7. Isang parabang sacred na lugar na napupuno ng napakaraming tori or shrine gates at merong isang napakalaking puno sa gitna na maaring isang lugar na kung saan ay hindi kayang basta-basta i-invade. Kaya naman dito nila napiling itrain itong si Asta para ma-perfect niya na ang Zeten. Makita natin dito na patuloy ang pambubugbog ng napakalakas na miyembro na ito ng Ryuzen 7 kay Asta at hindi man lamang makapalag itong si Asta sa pakikipag-spar dito sa kanya. Nagawa man dito ni Astang mag-launch ng isang Zeten na attack, subalit napakadaling naiwasan yon ng Ryuzen member na ito na parabang napakabilis ng movement nito to the point na ang simpleng mga steps lamang ay nakakreate ng napaka-flash na moves. At matapos niyang maiwasan ang Zeten nitong si Asta, agad niya pa itong kin-counter-attack sa pamamagitan ng pag-slam ng katawan nitong si Asta sa isang dingding. Dito ay in-reveal na ang pangalan ng napakalakas na miyembro na ito ng Ryuzen 7, siya ay si Mushoga Takyoga. Sinabi niya dito kay Asta na gustong gusto na rin niyang sumunod at makipaglaban sa mga invaders. Subalit dahil nga nautusan siya nitong si Ryudoryuya na i-train muna itong si Asta ay hindi niya magawang makasunod agad. At hindi din naman niya gustong iwanan daw ang mga bagay na inutos sa kanya ni Ryudoryuya nang hindi pa niya natatapos. So despite kahit na gaano pa kalakas ang mga miyembro na ito ng Ryuzen 7 ay hindi nawawala ang respeto nila para sa kanilang shogun na si Ryudoryuya for some reason na hindi pa natin alam. Dito naman ay may kita natin ang reply or ang reaction ni Asta sa mga nangyayari. Nasabi dito ni Asta na talagang napakalakas nitong si Takyoga to the point na pagpatak daw sa Zeten exchange ay talagang napakaliit ng percentage na makatama man lamang siya at siguradong imposibleng matalo niya ito. Habang nakatingin sa isa pang miyembro ng Ryuzen 7 na kasama nila ngayon habang nagsispar na nagngangalan namang Tenman Yashiki Fujio. Ang abilidad naman ng isa pang miyembro na ito ng Ryuzen 7 ay ang i-heal at para bang babaan ang damage na tinetik ng kanyang mga target.
So it seems ang membro na ito ng Ryuzen 7 ay nagsiserve as a support type and maaring pinaiwan dito ito ni Ryuya para nga hindi na matagalan ang pag-recover ni Asta. Therefore, mas mabilis siyang makaka-recover at magpapatuloy agad ang kanilang training, mas mabilis niyang matututunan at mapaperfect ang Z10. Dahil dito ay kahit na napakatitindi ng mga tinatanggap na atake nitong si Asta mula kay Takeyoga ay nagpapatuloy pa rin ang kanyang retaliation and counter attacks. Kahit na ito ay futile at hindi naman actually nakakahit talaga dito kay Takeyoga. Ito naman si Takeyoga kahit kitang-kita nating nasa upper hand siya ng pakikipaglaban dito kay Asta, still alam na niya ngayon kung bakit napakataas ng interest nitong si Ryuya kay Asta dahil nga meron ngang anti-magic ability si Asta at talented din siya pagdating sa pakikipaglaban. Subalit at this rate daw ay hindi talaga mamamaster ni Asta ang Z10. Sinabi ni Takeyoga na masyado daw naghe-hesitate itong si Asta sa pakikipaglaban and yun ang kailangan niyang baguhin. Dahil kumpara daw dito kay Takeyoga, hindi daw ito naghe-hesitate at napaka-confident sa kanyang katana or blade. Nasa mindset daw nito si Takeyoga na walang kahit na anong hindi kayang putulin ng kanyang katana. Habang paulit-ulit na pinipinpoint na yun talaga ang difference sa kanilang dalawa kung bakit hindi master ni Asta ang Z10. Habang naglo-launch ng isang napakatinding slash na hindi lamang lumampas sa blade ni Asta dahil kitang-kita naman natin na nagkaroon ng cut si Asta kahit na nablock niya pa ito ng kanyang katana, maging ang mga natitira pang stairs at shrine gates na nasa likuran ni Asta na inaabot ng trajectory ng slash na ginawa nito si Takeyoga ay naputol, which only proves na talagang napakalakas itong si Takeyoga considering na hindi pa nga niya dito pinapakita ang kanyang abilidad pagdating sa Yoryoku. Dahil nga mere Z10 pa lamang ang dinidisplay dito nitong si Takeyoga. Matapos niyang makapag-deal ng cut dito kay Asta ay patuloy niya pa rin pininpoint na malakas daw siya dahil meron siyang ganong klase ng mindset. Dahil doon ay biglang napaisip ngayon itong si Asta na palagi daw siyang nag-hesitate. Nag-hesitate siya na hindi niya kayang talunin itong si Lucius Zografes. Nag-hesitate siya na hindi niya kayang protektahan si Sister Lily. Nag-hesitate siya na maging mas malakas kay Yuno Greenberryal. Naisip din niya na hindi na siya lalakas pa at naisip niya na masyado siyang nagmamadali. Sa sobrang dami ng iniisip nitong si Asta ay mas lalo lamang tumataas ang rate ng kanyang hesitation kaya maaaring yun ang dahilan kaya hindi niya kayang perfectly ma-execute ang Z10. Habang pumapasok ang napakaraming thoughts na ito na nagka-cloud ngayon sa utak nitong si Asta, na-realize niya na at this point at sa kanyang karakteristik sa moment na yun ay hindi niya talaga ma-achieve ang maging isang Wizard King. Habang sinasabi naman nitong si Takeyoga na siya daw ang pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7 kaya hindi kailangang mag-hesitate itong si Asta para gamitan siya ng isang napakalakas na killing blow. Dahil naisip yata nitong si Takeyoga na maaaring nag-hesitate si Asta dahil sa isang slash ng anti-magic ay maaaring mapatay niya itong si Takeyoga. Na hindi naman maaring mangyari actually dahil napakalakas din naman nitong si Takeyoga considering na siya ay ang pinakamalakas na member ng Ryuzen 7. Dahil dito ay para bang nagkaroon ng hallucination or para bang naisip nitong si Asta si Yuno at ang mga achievements ni Yuno na para bang napag-iiwan na talaga siya ng kanyang rival. Patuloy naman siyang kinukumbinse nitong si Takeyoga na magland na ng isang napakalakas na killing blow para nga matutunan niya na ang Z10. Then biglang para bang pumasok na ng enlightenment itong si Asta and sadly hindi nagpatuloy ang kwento sa kanilang sparring at naglipat na tayo sa kung ano nangyari sa gitna ng Ryuzen 7 at ni Sister Lily kasama ang Five-Headed Dragon. Then dahil nga na-feature na ang dalawang natitirang membro ng Ryuzen 7, papasok naman tayo ngayon sa para bang isang highlight or spotlight ng isa pang membro ng Ryuzen 7 na kasama ngayon ng 4 na membro na na-introduce na. And it seems isa siyang para bang mahihain na napaka mahinhin na type ng karakter habang sinasabing hindi daw niya alam kung ano ang gagawin sa napakalaking Five-Headed Dragon at maaring yun na daw ang natitirang oras ng kanyang buhay at matatapos niya ang kanyang miserable life. Narinig naman yun ni Sister Lily kaya in-underestimate siya ngayon itong si Sister Lily habang sinasabing huwag daw siyang mag-alala dahil padadaliin na lang daw ni Sister Lily ang kanyang pagkamatay para hindi niya na maramdaman ng pain. Habang sinasabihan naman siya nitong si Ichikayami na wag na daw siyang magsabi ng kung ano-ano at bunutin niya na ngayon ang kanyang blade mula sa kanyang kaloban. And right after bunot ng babaeng ito, hindi pa nga actually fully, konting part pa lamang ng blade ang kanyang nahuhugot ay bigla na lamang siyang para bang nag-create ng isang flash attack
na talagang pumutol lang sungay nitong si Sister Lily at nagkaroon pa nga siya ng isang wound sa kanyang cheeks. Hindi makapaniwala ngayon itong si Sister Lily dahil inaakala niya na ang babaeng yun na isang napakamahinhin, mahina at para bang matatakotin na nilalang. But in just a single slash ay nakagawa nitong maputol ang kapiraso ng kanyang sungay at nakapagland pa nga ng isang wound sa kanyang muka. Then dito ay nai-introduce na ang huling member na ito ng Ryuzen 7 na si Kezukaku Ginoju Morifuyu. And the thing here is, hindi na ito ang parabang karakteristik na nakita natin sa previous panels. Sinasabi dito nitong si Morifuyu na ikakalat daw niya ang dugo nitong si Sister Lily all over the place na parabang isa siyang psychopath na may dalawang identity na lumalabas lamang kapag binubunot niya na ang kanyang katana dahil wala naman actually ibang dahilan para biglang magkaroon ng transition sa kanyang ugali except sa pagbunot niya ng katana at maaaring yun din ang dahilan kaya pinabunot siya agad ng katana nitong si Ichikayami. Si Sister Lily naman kahit sobrang gulat sa nangyaring atake sa ginawa nitong si Morifuyu, hindi naman siya actually nagkaroon ng kahit na konting takot habang sinasabing napaka-vulgar daw nitong si Morifuyu dahil sa kanyang pag-uugali at sa kanyang sinabi na ikakalat niya ang dugo ni Sister Lily all over the place. At papansinin natin sa panel na ito, naghihil din maging ang mga sugat ni Sister Lily. So, mahihirapan ang Ryuzen 7 na tapatan itong si Sister Lily kung meron siyang regenerative capabilities. Or so it seems, pero pwede rin ang abilidad na ginawa niya dito ay ang kanyang spatial magic na ikinabit niya lamang ang kanyang horns at ang sugat na kanyang tinamo sa pamamagitan ng pag-transfer ng naputol na parte na yon pabalik sa kanyang sungay. And that ends chapter 345 ng Black Clover with 3 characters introduced to the story. Ang tatlong natitirang miyembro ng Ryuzen 7 na siguradong magkakaroon ng napakalaking impact sa kwento ng Black Clover at siguradong next chapter ay magkakaroon tayo ng napakatinding laban sa gitna nitong si Morifuyu at ni Sister Lily or maaring magkaroon na nga ng isang all-out war sa gitna nitong si Sister Lily at ng kanyang mga kasamahan kasama ang 5-headed dragon laban sa mismong 5 Ryuzen 7 na present ngayon. At huwag nating kalimutan, naputol ang kwento kanina sa kung saan ay parabang magkakaroon ng enlightenment itong si Asta. So it might be na in the next chapter ay magkaroon siya ng isang napakalakas na naman na power up na siguradong aantayin yung lahat. But to top it all off, isang napakagandang chapter na naman para sa final arc ng Black Clover. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Black Clover ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter reviews at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng Black Clover. I hope you guys had a great time watching this video. Muli ito si Updated Weeb and I'll see you on Black Clover chapter 346.